Studs. Yo, Ria. Yeah. Kasama namin si... Ako si Venom. Kasama namin si... Ako si Venom. Ako si Scotty Thompson. Scotty sa amin. Sino to? Si Venom ako. Si... Kalmado. Kalmado. Takina sila na nag-intern sa Ay, sila nag-interview. Ang galing ah. Hindi, nagpalala. Good lang. Anyway. Ako palalagay yun, ako palalagay yun. Hindi, tapunin natin. Para raw footage. Ayun na namin. Para raw. Sige, joke lang. Okay, so this is Angelo from Yaps and Noise. Matoki. Yeah. Ang gods ng shoegaze ng Pinas. Wow! Oh my God! Hindi ko alam kung nag-showcase kami. Basta music lang, music. Ano masasabi niyo, Gads? Joke lang yan. Anyway. Anyway, introduce kayo ulit. Introduce kayo sir. Hello, ako si Vlad. Hi. Ako si Kian. Ako si Yancy. Ako si Eman. Ako si Ivan. Okay, so yun. 5 members, kompleto sila. Ako sa First time. yes, first time. Okay, so first question natin, paano ba kayo nag-form? Form. Form 1, 3, 7. Wait, sagot si Ivan. Sagot si Ivan. Ha? 4137. Wala ba ito? Paano ba kayo naging banda? Bandmates kami ni Yao, tapos kilala namin sa school si Erman. Ano to? Schoolmate ko no elementary. Schoolmate elementary, tapos parang kailangan namin ng kabanda. So, galon, chat, galon. Sabay, yun na. Kumain kami pizza sa kanila. Tapos, ayun, sumunod na lang sila yung si Kian kasi, matagal ko ng tropa from elementary. So, sinasa ko na siya kasi alam ko music din siya. Si Ivan naman, kilala namin sa walk trip, syempre, kalabit. Yeah. Talaga tayong drama. Wala kami drummer nun. Yeah, tatlo. Ninakaw lang ninakaw. Ninakaw na ako siya ako. Nalate patuloy kanina, di ba? Huwag na naman ganun. Huwag kayong ganun. Salamat. Huwag kayong ganun. Sir, so ano naman yung mga influences nyo? Kasi eventually naman magpapakita naman yun sa sound nyo eh. Oo. Or parang ano ba yung mga influences nyo? Siguro kahit ano, like ano ba nag-start? Kahit ano kahit hindi music, no? Pwede naman rin. Basta mga bagay na nag-influensya sa inyo. Oy, wait. Wait lang, pause. And so yun nga, ano ba yung mga influences niyo? From music Influence? to movies to anything. Ako pinakamalaking influence ko si Mac DeMarco. Yung niya, yung DIY approach niya sa music. Kaya ayun, parang na-motivate din ako na kahit pwede pala yun. So kayo naman? Siguro sa akin, sobrang recent lang nito eh, pero Hazel English, tsaka Turnover. Si Vlad nag-introduce sa akin nung boat. Shoutout Hazel English. Kaya, Huwag ka na ng bagong album. Yun yung favorite ko ngayon, dalawa. Kayo naman? Si Ivan muna, wait lang, iniisip ko yung akin. Ano, influences ko? Ano lang, typecast lang. Typecast. Ayun, meron na ako, Dinosaur Jr. Yun. Hindi nga ng isang kaibigan ko eh, meron siya yung typecast na signature yung guitar, pero di niya alam yung typecast. Ah, Oo. D&D? Oo. May guitar siyang ganun, pero di niya alam yung typecast daw. Tapos sinabi ko sa kanya na pakinggan yung typecast. Ang sabi na typecast is mid. Kapal ng mukha, no? Oo. Drop name. Typecast kami. Typecast fans kami. Signature guitar ng typecast, tapos sabi mo typecast is mid. Crazy, bro. Okay na lang. Okay naman, ano naman? Ako, post-rock, mga explosions in the sky, ganun. Oceans in the sky. Yeah. Yeah. Yes. Alright, so... Ako na post-rock din. Oh, yan. So, Yung syempre, Midwest emo talaga. Merchant Ships, Marietta, Modern Baseball. Tapos mga post-rock, Explosions in the Sky. Yung mga yung mga Tagalog na mala post-rock din. Mga yung tunog ng Axel Pinpin, gano'n, di ba? Tapos, mga bandang Shirley, gano'n. oh. Mga banda showcase na, Yeah.
So, outside naman nun, parang kasi napansin ko, especially you, Vlad, the vocalist, parang halos lahat ng mga, let's say, underground, hindi naman siguro lahat, pero like most of the underground bands dito sa Pinas, like, especially sa screamo scene, napansin ko na parang ang dami mong connections, or kahit kayo, ang dami yung mga connections doon. Paano nyo ba nasimulan yung mga connections na yun? Paano ba kayo nag-get so along? Ang sa scene kasi natin dito sa yung scene na to kasi nabubuo siya sa community tsaka sa it's more about the culture tsaka yung approach mo sa community. Hindi siya sa parang genre based or parang isang established na subculture based na parang halimbawa kunyari parang punks na kami dito, hip hop lang kami dito. Hindi ganoon So parang kaya mas rin siya siguro, mas open sa lahat kasi basta parang banda ka na pumapalag sa DIY shit. Parang ngayon, magiging parang yung mga ganun tao din. Mga ganung ma-attract mo sila. Kasi parang napansin ko, Solid. parang yung community nyo, parang diverse talaga eh. Yun yung pinaka gusto eh. Yeah, parang na-attract na lang rin siya. Kasi naturally naman magkakaroon naman lahat ng tao ng ganung community kahit ano gawin mo Oo. So parang, naghanap lang rin kami. Tapos nakita namin isa't isa. Ikaw rin, nakita mo rin kami. Oo, di ba? Nakita ko nga kayo eh. Yeah! Siguro, meron din akong gustong tanungin kasi siguro like sa mga most played music sa inyo, outside of Strawberry Girl, yung isa rin ay Across the City, di ba? Oo. So, ano ba yung parang, kasi amin ko, mas gusto ko yun kaysa Strawberry Girl, honestly. Mas trip ko yung vibes dun eh. Oo. So, ano ba yung parang like, nag-influence sa inyo para gawin yung kanta yun? Or ano yung naging inspiration nyo para gawin yung kanta yun? Ano nga ba yun? Cranberries. Tsaka Velocity Girl. Yung mga 90s, noise rock, trip hop. New wave. Hindi, yung mga 90s na eh. Mga Velocity Girl, gano'n, yung ganong sound. Yung parang tumatakbo ka. Doon ako yung na yun eh, yung si PJ. Velocity Girl, di ba? Parang siyang tumatakbo ka. Parang ganun yung gusto namin sa vibe na kanta. Pero siguro lang si... Ranakers yung city raw. Okay to. Siguro naman, outside of that, siguro yung meaning naman. Ano yung meaning ng song? Outside of that. Actually, may nagsabi sa akin isang tropa, si Robert. Wala siya ngayon eh. Siya namin, Robert. Shout out. Sinabi niya sa akin, Gagi Vlad, yung Across the City pala, wala siyang metaphors. Sabi niya, na-realize ko, hindi ko alam yun. Na-realize ko lang na wala palang metaphors sa Across the City. So parang sobrang direct lang na isabihin niya. Parang walking across the city lang siya. Oo, ganun lang yun. Wala siyang malalim na Sana meron akong magandang meaning para sa video, pero wala. Yeah. Tapos, Hindi, malalim naman yun eh. malalim naman Depende sa akin, malalim. Diba? Naging defensive eh, no? Oo. Kasi syempre, I mean, at naranasan mo yung personal stuff na sinasabi sa kantang yun. Ganon. I mean, at least na-explain mo naman, hindi ka tulad yung iba lang, parang Ted Malay. Naging defensive eh, no? Oo. Siguro naman outside of that, kasi napansin ko rin, meron kayong EP, di ba? Yung EP na may Across the Girl. Meron din sa doon, parang, yung intro nun, parang puro mga letra. Ano ba yun? Acronym ba yun? Oo. I wanna know, ano yun? Acronym ng lyrics. Yun lang lyrics ng kantang yun eh. Parang, demo ko yun eh, lumang demo ko yun, tapos pinasok na namin sa Matokin, in-improve namin. Ano siya, lumang demo ko siya na mahilig ako sa ambient music. Mga uy, gago. Kung alam niyo yung, yung isa-isa influence na yun, mga ambient, no? Ano ba pinapakinggan natin dati mga ambient? Nalimutan ko na. Gano'n. M83, mga gano'n. Mga ambient na noise na dream pop, no? Yeah. So parang ganun din yung gusto kong habulin doon na vibe. Tapos, isa naman sa, parang, syempre, parang hindi ko na ikakaila, napakalaki na influence nung songwriting ni Matty Healy. Kasi gano'n siya magsulat ng kanta sa 1975. Gano'n siya magsulat ng kanta na direct siya eh. Parang, naisip ko, Gagi, pwede yung ganito, parang I wanna know what you think this time. Yun lang. More on siya eh. Wala siyang malalim na meaning, more on parang musical exploration lang siya eh. Kasi inisip ko, ang laki naman ng parang letra to eh. Inisip ko for sure, acronym to sa eh. Di ba? I wanna know what you think this time. Yeah. I wanna know what you Siguro naman, let's go to the future works naman. Meron ba kayong future works in the making na gusto niyo kwento? Next week namin lalabas yung Lemon. Yeah!
Next week na. Next week na. Gusto mo bukas na eh. Oh. Baka hindi ko pala may mix. Na Shot, maayos. totoo ba to? Shot, totoo ba? Real or pake? Oh. Pake. Oh. Help, yes or no? Tapos napansin, tapos napansin ko usually sa mga concerts mo, putang ina, mga hard yung fit mo eh. Oo, talaga. Oo. Kagi. Ay, ito speaking of fit, pinagsisisihan ko na shirt ako ngayon. Kasi yung unang tinugtugan namin na stage, parang ganito kalaki stage niya. Oo. Tapos nakaupo yung mga tao na ganito. Kapag nandito ako sa taas, nakikita yung singit ko. Oo. Oo, pag natin tingnan. Pero nagsisisi ako din ngayon, men. Ayun, salamat. Salamat na na-appreciate mo. Ano lang ako, parang dress comfortably lang. Comfortable ako sa shorts, sa skirt, or whatever. Susuot ko siya, depende sa trip. Siguro naman if meron kayong nakikitang mga other parang siguro other people who are looking up to you guys para magtugtog tapos gusto nila mag-start ng band, ano yung mga mapapayo mo sa kanila? Just, ito, do it DIY, man. Kasi, sa age natin ngayon, ang dami ng bagay na pwede mo nang gawin na ikaw lang. Lahat, para production, release. Kaya yung tumatalo-talo na ganyan. Yeah, do it yourself, you know. Tsaka yun, pag mix master, parang kahit sabi mo pangit, gagi, do it nyo lang, i-post nyo yan. Kasi, either way, matutuwa ka sa sarili mo na pinost mo yan. Ako hanggang ngayon, parang may mga isip ko na parang sana pala, sinare ko na lang itong music na ito, wala namang mawawala eh, diba? Yeah. Tapos meron ba kayong mga future shows na gusto nyong i-announce sa crowd? Madami. Nasa page naman siya. Di ko rin maalala masyado kasi medyo iba hindi pa sure medyo. Pero yung album namin, abangan nyo, album out na Ninaw. The next few months. Yeah. Bili kayo shirt namin. You know, shirt. Magkano ba to? 600 pero ubusin nyo na yung medium kasi 500 na lang medium kasi walang bumibili ng medium, guys. Oh, yan oh. Ito medium. Support the community, guys. Yan. Support the Support the community. community. Ayan, siguro last question. Kung may choice kayo, anong pipiliin nyo? Beanie Son or Have a Bee Daughter? What? What is Man, na-stump ako ng question na yun. Beanie Son? Beanie San. Anak na Beanie. San na San. Oh. Gago, hindi ganun. Anak ng bini? Beanie Enjoyer na anak Beanie Enjoyer mo. na son. Lalaki. Tapos yung isa, Ay, wala ko akong Have a Bee. Tapos yung isa, Have a Bee na daughter. Wala kaming balak mag-anak. Stan Marlon. Tsaka hindi rin ako nakikinig sa kanilang dalawa eh. Ay, nakikinig ako syempre. Joke lang. Oh. Hindi, nakikinig ako. Hindi lang ako parang listener talaga na na parang So, hindi ko alam kung ano implications ng choices na gagawin ko, baka pagsisihan ko eh. Yeah. Our choice. Yan nata meron eh. Eman daw eh, may reason din siya dun. Ano ko, Bini? Binisan. Bining... Ano? Ay, puson ko. Wala ka, cut. My choice is Binilisan. Binisan? Na ano? Okay na yan. Sige. Anyway, nice meeting you guys. It was an honor talaga na makuusap. So, yan. Oh, yan. Next time ulit. So, support sa Spotify, YouTube, SoundCloud, whatever. Pakinggan nyo yung mga ano niya. Works yan. Boom. Yes. Boom. Okay, this is Angelo from Yaps and Noises signing out.